ng Pangulo na sila po ay mag-file ng kanilang comment. So yun po ay tatakbo kapag natanggap na nila yung kanilang kopya ng kautusan na sila ay mag-file ng comment. Subalit mahalaga na sana ay makapag-issue na rin agad nung subpina ang ating kataas-taasang hukuman para doon sa tinatawag na enrolled bill at ito nga pong General Appropriations Bill sapagkat may nakita na tayo dito mismo sa archive section ng House of Representatives. Hindi ho nila pwede ng maaring gumawa sila ng milagro pero meron na po tayong nakuhang picture, may oras at may tao na nakausap doon, kinuha yung pangalan. San man po ito makarating, ilalaban po ito ng ating mga researcher na galing yan sa archive section ng House of Representatives. Ulitin ko, mahalaga yung archive section sapagkat ang archive section po, repository, taguan ng mga original or faithful reproduction of an original document. Pagka nagkaroon ng demandahan, pagdating ng araw, pag kinakailangan ng research, ito po ang tatapos sa kung anumang walang kasiguruhan. Sapagkat yung archive section, taguan nga po yan o repository ng mga original copy or copies of documents, books, or other important documents or items na dapat or publication na dapat merong tinatagong original. At dito nga ho, nakita ng ating research team, panay blanco. Blanco na yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, blanco pa rin yung pirma ng Senate President, pirma ng House of Representatives Speaker, pirma ng Secretary General niya, pirma ng Secretary ng Senado, at pirma ng Pangulo. Blanco po yan at yan po ay matatagpuan ninyo sa page 752 ng GAA Volume 1, DASB, diyan po sa archive section. Bakit po tayo tumungo sa archive section? Dahil nga po linilihis ni Stella Kimbo at ginagawang mangmang ang Pilipino, sabi niya may kopya daw ng enrolled bill diyan sa archive section. Yan po ang nadiskubre ng research team na hindi tumitigil para ipakita na immoral, illegal, unlawful, invalid, criminal at unconstitutional yung 2025 budget. Ito po uli ang usapin na hindi po yung impeachment. Yung impeachment po, diversion po yan. Panglihis ng napakainit na istorya dahil nasukol po sila, naiipit sila, nais nila itong pagtakpan. Binanggit ko naman sa inyo noong isang gabi, di ba? 215 pinagyayabang nila pumirma ng verified impeachment complaint. Ulitin ko, kung tayo ay magsusuri ng malalim, kung yung 32-33 pages na verified impeachment complaint ay babasahin ng isang tao na may pangunawa at pag-iintindi bago niya pirmihan, siguro ho at least 10 minutes each. So sa loob ng isang oras, 10 minuto, 6 lamang ho ang makakapirma. Yung 6 na yan, stretch it further to 7 hours, walang toilet break, walang lunch break, walang recess break, walang merienda break, walang kung anumang break. Ang makakapirma ho, simpleng-simple, 6 na tao kada oras, you multiply it by 7, 42. 42 congressmen lamang ho ang makakapirma. Katangi-tangi na 215 congressmen ang pumirma nung verified impeachment complaint. Saan nanggaling yung sobra sa 42? At ano naman ngayon, kung 215 ang pumirma at yung dapat sa tingin ninyo ay 42, sapagkat ang tawag po doon sa final nila ay verified impeachment complaint, meaning ito po'y dapat binasa at nabasa ng mga complainant. Pangalawa, ito po'y dapat yung mga aligasyon ay base sa kanilang personal knowledge or dili kaya ito'y base sa public authentic document. Yan po yan. Dapat po yan ay base sa kanilang personal knowledge or base sa authentic document. Paano sila magkakaroon ng personal knowledge? Paano ito mababase sa authentic document? At higit sa lahat, paano nila ito nabasa? Yung 215, 42 nga lang ho ang maximum kung tig sa 10 minuto.
Pagbigyan po natin na mabibili silang magbasa, marunong sila mag-speed read, matatalino sila, henyo sila. Tigli 5 minuto kada pipirma. Kahit po tigli 5 minuto sa 7 oras at sa 1 oras makakapirma 12, sa 7 oras ang makakapirma lamang roon maximum ay 84 at 5 minutes each of reading, comprehending, understanding, and based on their personal knowledge or authentic document bago sila pumirma. 84. 215 po yung pumirma eh. So, wag na ho tayong magulat sapagkat sinasabi ko nga sa inyo, yung 28 items na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report, na nakabuo po nga sila ng budget eh, na nagkakahalaga na 6.325 trillion. Paano ka nakabuo ng 6.325 trillion na budget? Ang dami mong sadyang iniwang blanco. Pati nga yung pirma ng Senate President at pirma ng House Speaker, blanco eh. Pati nga yung pirma ng Senate Secretary, blanco eh. Pati nga yung pirma ng mismong Secretary General ng House of Representatives ay blanco eh. Siya pa yung nagdala niyan ha. Siya pa nagdala ng verified impeachment complaint diyan sa Senado. Nagmamadali, escorted pa raw ng motorcycle ka para abutin yung before 5 p.m. bago mag-adjourn o mag-recess ang Senado, hindi rin niya pinirmahan yung Bicameral Conference Committee report na enrolled bill. Yan nga po, yun nandiyan sa archive section, yung repository po ng mga original documents diyan sa House of Representatives. Ito ho, yung tunay na usapin, wag po tayong magpadala diyan sa tinatawag nating deflection or diversionary tactic ng Malacanang para ilayo, ilihis ang mga usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Hindi rin po dito sa i-final na inciting to sedition, yung recommendation na sampahan ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte, yung inciting to sedition at grave threat. Hindi po yan. Makikita nyo yung pattern eh. Yung pattern po ng panggagaslight, talagang nagsisinungaling at papalitan nila ng kanilang version. They're changing the narrative at pinapalabas pa nila ngayon na sila ang biktima. Sila yung api. Huwag po tayong magpapagaslight. Huwag po tayong magpapagaslight. At marami rin hong nagpadala ng komento doon sa kapuno kasi ay ang officially ay nag-open na po, nagbukas na ang pangangampanya ng mga national candidates. At mayroon pong mga ginawang pagkilos ang iba't ibang grupo. Tayo ho ay nagbukas ng ating national headquarters sa isang payak na seremonya kasama ang iba't ibang leaders. Nais ko palang pasalamatan ang Beta Rho Upsilon Fraternity, hindi po Upsilon, ay Beta Rho. Beta Rho Upsilon Fraternity, ang kanilang national president, si June Rios. Maraming salamat sa iyo, June, at sa iyong mga kasapi diyan sa Beta Rho Upsilon Fraternity. Maraming salamat sa pagpapahatid ng inyong suporta at ay inyong pagtangkilik. Maraming salamat po. At si MJ Hart Bello, mabuhay po kayo, Attorney Vic Rodriguez. Salamat. Kay Amir Fahad Bitakyap, go Attorney Vic Rodriguez for Senator. Salamat po. Kay Felix Almendras, number 56. Tama po, number 56. Felix Almendras, number 56 po. Ang ating numero, wag po ninyong kalilimutan, 56, madaling tandaan. Si Chinita Kahilig Igulron, watching from Hong Kong. Hi Chinita, maraming salamat at sa aking kaibigan na nariyan ngayon sa Hong Kong, mabuhay ka. Kay Lynn N. Fre, salamat. Kay Estela Marquez, Vote Straight, Duterte Senatorial Candidates. Marami pong salamat. Si Wendell Fabricante Namokot, ngayong darating na eleksyon, putulan ng ngipin at buntot ang buhaya. Tama po yun, kaya tangkilikin po natin ang Duterte senatorial candidates, ang Duterte approved, ang Duterte certified senatorial candidates. Pasalamat din po ako sa lahat po ng aking nakaharap kagabi sa isang pagpupulong sa pamumuno po yan ng ating inspirasyon ng higit na maraming Pilipino, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kami po ay nagharap kagabi sa panimula ng pagbubukas ng unang kampanya
para senador ngayong nakalapit na May 12, 2025 election. So yun po ang ating usapin ha. Hindi po yung impeachment, diversion po yan. Ito po ay diversionary. They're trying to take away the story from the anomalous, illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional 2025 budget. Yan po yung usapin sapagkat napakalaking pera po niyan. 6.325 ang pera nating mga Pilipino nasa laula po nila. Yan po yung katotohanan, yung panggagaslight po ng administrasyon. They're trying to change the narrative. This is the most corrupt national budget ever. Ito po yung usapin.